Tuturo ko sa inyo kung paano ang paggawa para ma-boost po yung ating immune system. Ang kailangan po natin ay itong bawang. Bawang, garlic, at luyang dilaw. Ito po yung luyang dilaw. Tapos, ito po yung luya na ordinary na ginagamit natin. Then, meron tayong oranges. Ito yung oranges natin. At saka yung lemon fruit. Yung lemon fruit. So, yan ang gagawin natin para ma-boost po yung ating immune system. Kailangan natin ng wild honey. Wild honey. So, meron na dyan. Tapos, ang gagawin natin is i-grind po natin itong bawang. Ito, gagrind po natin itong bawang. Ayan. Gagrind natin siya. Ayan, so malilit lang. Gagrind yung bawang. Ayan, tapos gagrind na yung bawang. Ang bawang meron siyang anti-inflammatories. Ang kagandahan nito, kung meron kang hypertension, ay matutulungan ka nito para mag-normal yung blood pressure mo. Tapos kung may mga infection, mga bakterya na nasa loob ng katawan mo, ay kayang-kaya nitong garlic natin, itong bawang, kasi yung amoy niya hindi nakakatagal ito sa mga bakterya o virus na pumakapit yan sa dumadapo sa katawan natin. Gagrind lang natin siya. Kailangan nyo lang tatlong butil lang ng bawang, kasi yung amoy niya masangsang talaga yung amoy nito, ayan. Kaya na natin, gagrind natin ng maayos. Yan, kasi isasama natin sa iinumin. Ayan. So, meron tayong nag-grind na bawang. Ito po. Ayan, nagadgad na natin yung bawang. Tapos, pangalawa ito naman. Yung luyang dilaw. Igagadgarin din natin siya. Ayan, nagagadgad po natin. Ayan, ganda. Sa yellow, luyang dilaw to. Ang luyang dilaw, nakakatulong siya sa mga may rheuma, may arthritis. Maganda rin ito sa mga may cancer, may bukol. Ayan, humataas ang uric acid. Maganda itong luyang dilaw na to. So, nakakatulong din ito para ma-boost yung ating immune system. Okay? Ayan. Okay. Ayan. Tapos, ayan meron na tayong garlic. Meron tayong luyang dilaw. Ayan. So, kahit konti lang. Kung hindi nyo masyadong gusto yung amoy, then luyang ordinary. Yung ginagamit lang po natin sa pagluto. Itong luya na ordinary na to, ang kagandahan nito is mayaman nito sa anti-inflammatories. So, kung meron kayong mga pain o sakit na nararamdaman, ito lang po yun. Minsan yung iba nilalaga lang. Pero yung gagawin po natin ngayon is i-grind natin. I-grind natin siya. Ayan. So, nag-grind na siya. Ayan. So, ang ganda nito. Ang ganda nitong itong luyang ordinary. Pag mayroon kang ubo, may sipon ka, ito. Pag ito yung gagawin mong tsa araw-araw, ay napakaganda. Ganda nito. Kasi pinabubuka rin niya po yung mga tubo ng baga natin. Tapos ang kagandahan nito, hindi kakapit masyado yung plema. Okay? Ayan, so ang dami. Wait a minute! Yan, problema. Talaga pagka lagi kang nandito sa loob ng bahay ay marami tayong magagawa. So ito na po Meron tayong luyang dilaw. Meron tayong bawang. Okay.
meron tayong luyang ordinary. Okay. So, katapos nito, pipigaan po natin ito ng pagsamasamahin lang po natin dito. Ayan. Oh, si Ma'am Nadado. Oh, luyang dilaw ito. Luyang dilaw. Ayan. Tapos ito, bawang. Ito naman, luyang ordinary. Ha? Ang itinuturo ko na to para lumakas yung ating immune system. Kasi pagka mahina ang ating immune system, madali tayong kapitan ng virus na yan. Oh. Yan. Nakita mo na? Miss Nadado, sister. Oh, yan. Pagsama-samahin lang natin yan. Lagay muna natin yung bawang. Yan yung bawang. Lagay natin yung luyang dilaw. Yan. Tapos, yung luya na ginagamit na pang tinola. Ayan. Then, i-mix natin siya. I-mix. Ayan. Na-mix na natin. Okay. Ayan, gayahin nyo yan. Ako, napaka-ganda nito. Ito yung araw-araw na ginagawa ko tuwing umaga. Ano? Tanong mo, paano pag walang luyang dilaw ang iinom? Luya na ordinary lang na may lemon. Pwede ba yun? Pwede na yan. Pwede na yan. Yung mga walang luyang dilaw, pwede na. Pwede na. Then, kailangan mo to. Lemon fruit. Pag walang lemon fruit, kalamansi. Okay? Kakatasin lang natin ha. Katasin natin. Katasin natin na maigi to. Ayan. Kinakatas po natin maigi. Ayan. Sa pagkakatas, then, i-pour out natin ngayon ng lemon fruit. Ayan. Ayan, lemon fruit. Ayan. Okay, then haluin natin. Haluin. So, nakita niyo? Nakakagawa na po tayo ng panlaban po sa virus. Ayan, so napakaganda. Then, pagkatapos mong mapiga yan, pipigaan naman natin to. Oranges. Okay, magpiga tayo ng 3 para makataas natin mabuti. Okay. So, kakatasin natin. Yan, kinakatas po natin yung kanyang katas. Ayan, napakarami pong nakakatas nitong oranges na to. Ayan, okay. Then, ito pa yung okay. Okay. Ayan. Sa mga dyan, Ma'am Nadado, i-share mo to kasi napakaganda to para sa iyong pamilya. Sa mga anak mo, pwede mo rin gawin to. No? Para iinumin nila araw-araw, lalo na yung mga may problema sa baga. Ay, naku po. Nakita nyo naman, yung mga may problema sa baga, may problema sa puso, mataas ang blood pressure, may problema sa kidney. Yan po yung very risky, na tinatamaan po ng virus. Kaya maging maingat po tayo sa sarili natin. Okay? Ayan. Iano po natin yan. Ayan. Pour out natin siya. Tapo na. Okay. Next is ayan, iano lang po natin. Meron pang natira na isa kasi 3 piraso na na oranges. Okay. Ayan. Okay, halo natin ulit. Okay, thank you Ma'am Nadado. Thank you very much. Okay, yan. So paghaluin lang po natin, ha? Yan, ihalo natin. Ayan, So naihalo na. Then
Lalagyan lang natin ng konting tubig. Okay, so nakagawa na po tayo ng panlaban sa virus. So araw-araw po natin ito iinumin ha. Ayan. So titikman po natin. Ayan. Ito po ay pinaghalong luyang dilaw, bawang, at saka yung lemon fruit at saka oranges. So ito, kapag pinagsama-sama po natin ito, meron na po tayong panlaban sa virus. Tapos, ang kagandahan nito, pinapalakas niya ang ating immune system. Nililinis niya kung meron mga plema na nandyan pa sa baga mo na hindi pa lumalabas, kayang palabasin nito. Sarap po to. Sarap. Okay. So, may nagtatanong. Nagtanong ito, taga Bulacan. Ang tanong niya, ano po ba ang lunas pag may bara ang puso? Ano daw ba ang lunas pag may bara ang puso? At ano rin po ba ang lunas sa mild pneumonia? 55 years old po ako at nahirapan po akong huminga kay Mang Susing ng Bulacan. So, nag-advise po tayo kay Mang Susing kung ano po yung dapat niyang gawin. Okay? Unang-una, tinatanong niya kung anong lunas doon sa may barado ang puso. So, alamin mo muna, Mang Susing, kung mataas ang iyong kolesterol. Baka naman po mataas ang kolesterol mo. So, babawasan lang po natin yung mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol. So, lahat po ng mga nagiging barado ng ating ugat ay dahil po sa sobrang pagkain ng matatamis. Lalo na ng mga inasukalan, mga refined sugar, mahilig magkape, mahilig po sa mga soft drinks, mahilig po sa mga energy drink. So lahat po yan ay gawa po sa asukal na dapat mong iwasan. Tapos, pangalawa po na gagawin mo dahil meron na ng bara ang puso mo at very risky ka nga kapag tatamaan ka ng virus. So, ingatan mo ang iyong sarili. Huwag ka nang lumabas, huwag ka nang magkipaghalubilo, kundi gumawa ka na ng sarili mong diskarte. Ang mostly na ina-advise naman po natin sa mga may barado ang puso is yung kumuha po kayo ng yung sinabi ko kanina, yung bawang, bawang, then itong garlic, itong luya na ordinary, then yung lemon fruit. Ito ay lemon fruit. Okay, itong lemon fruit na to at saka yung apple cider vinegar, yan yung yung imimix mo. So pagsama-samahin mo yon, tapos pag pinagsasama mo yung luya, yung lemon fruit at saka yung bawang, apple cider vinegar, papakuluan mo yan ng 20 minutes. Katas lang po ang kailangan niyo dyan, katas. Pag nakatas nyo, kahit isang baso ang makatas ninyo, papakuluan ninyo, ibuboil. Kapag naboil na yan, pagka naboil na ng 20 minutos, i-cool down mo siya, palalamigin mo. Then hahaluan mo siya ng pure honey, yung wild na pure honey. Pagka napakuluan mo na yan, ibabad mo to. So ilagay mo sa refrigerator. Then mga 5 araw yan, nakababad yung 5 araw. Tapos uminom ka ng isang kutsara. Isang kutsara ang inumin mo. 3 times a day ang pag-inom mo. Napoproteksyonan niya yung puso mo, na lilinisan niya yung barado sa ugat. Kaya pagka try mo to, kasi marami na po tayong naging mga cases na ganito na magpapabypass pa nga dahil yun nga, barado yung kanyang puso at tinuruan natin siya kung ano yung mga dapat niyang gawin. Then sa loob lamang ng 2 buwan na ginagawa niya to, ay nalunasan po ang kanyang barado sa puso. So yun na, maganda pa rin na gumamit po tayo ng mga maintenance, pero siyempre hanap ka ng paraan para malunasan mo yung problema. Okay? So yun po yung advice ko sa may barado ang puso. Ang pangalawang tanong niya,
Ano rin po ba ang lunas sa mild pneumonia? Kapag ka nagkaroon ka ng mild pneumonia, ang gagawin mo lamang ay huwag kang maliligo sa gabi. Sa hapon, huwag kang maliligo. Kasi malalamigan ang iyong baga sa likod. Pag nalamigan yan, tapos naka-open yung mga skin pores mo dito, magka-create ka po ng moisture. Pagka nagka-moisture doon sa loob, doon sa air sacs, doon sa bahay ng hangin sa baga mo, pag nagkaroon ng moisture doon, magkakaroon ng maraming bakterya. Kapag nagkaroon ng bakterya, magkaka-infection ka. Okay? So, ang gagawin mo lang, magpakulo ka ng 2 basong tubig, lagyan mo ng kalahating basong suka, then boil mo yon, kuha ka ng tela, then tigain mo, then yan ang ilapat mo dito sa may likod mo. Okay? Tapos magpa-araw ka din. Yan ang gagawin mo. Okay? So sana po ay natulungan ko yung katanungan ni Mang Susing ng Bulacan. Then yung pangalawa na tanong, yung tanong ni Ma'am Alice. Good day po, anong pinakamaganda na i-take to save from COVID-19? So, thanks from Alice. So, Ma'am Alice ng Ifugao, ang gawin po ninyo kapag kayo may problema ay pumirmi po kayo sa bahay ninyo, wag muna kayong lumabas, tapos wag makihalubilo. Then, itong ginawa ko, gayahin po ninyo ito para araw-araw po yan iniinom ninyo para safe po ang inyong immune system. Okay? So, sana po ay nakatulong sa inyo yung aking mga itinuro. Hanggang sa muli at magla-live po tayo ulit. Magandang umaga po sa ating lahat. At si Ma'am Nang, ito pa yung tanong niya, parang salabat yung gawa namin, mainit na tubig. Okay lang po yan. Okay lang po yan kahit sinasalabat ninyo. Pero ito kasi, raw to. So, sariwa. Mas mabisa to. Okay? So, then, kailangan ninyo rin ng pineapple. Ang pineapple kasi, kapag mayroon kayong mga ubo, may mga malala kayo dyan, natatanggal yung plema. Okay? So, maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.